Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. As of 8 in the morning po kanina ay may nabuong low pressure area dito sa may West Philippine Sea. At huli itong namataan kaninang alas 3 ng hapon, 175 kilometers po kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Base sa ating analysis, medium chance or meron itong katamtaman na tsansa na maging isang tropical depression or mahinang bagyo either bukas, araw ng Sabado or sa Linggo. Inaasahan namang kikilos ng mabagal palayo ng ating kapuluan itong low pressure area. Samantala, yung habagat naman or southwest monsoon nagpapaulan pa rin dito sa may central and southern Luzon kabilang ang Metro Manila, habang sa buong northern Luzon nagdadala rin ng pag-ulan itong low pressure area. Base naman sa ating latest satellite animation, meron din tayong mga kumpul ng ulap na namamataan dito sa may silangan ng ating bansa sa may Philippine Sea, at hindi rin natin inaalis yung tsansa na may mabuo dyan na panibago pang low pressure area. Simula ngayong hapon hanggang bukas sa madaling araw, pinakamataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan dito sa Luzon dahil pa rin yan sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng habagat. Dito naman sa parting Visayas, asahan din po yung mga thunderstorms. Minsan malalakas po ang dala nito na hangin at ulan, kaya make sure na meron dalang payong kung lalabas po tayo ng bahay sa magdamag. Habang dito naman po sa Mindanao, mataas din ang tsansa ng ulan doon lamang sa ilang lugar, kabilang ng Northern Mindanao, Caraga Region, at dito rin po sa ilang bahagi ng Davao Region and Zamboanga Peninsula. Base naman sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, yung low pressure area dito sa may West Philippine Sea, kikilos po ng palayo sa mga susunod na araw. Inuulit natin, medium chance. So nandyan pa rin yung chance na maging isang tropical depression ito bago siya lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas na tanghali or hapon. At kung sakasakali, ay papangalanan po natin ito na bagyong Lani. Itong potential low pressure area, potential na bagyo, lalayo nga po sa mga susunod na araw papunta dito sa may southern China, at pagsapit ng linggo, wala na itong direktang epekto sa ating bansa. Yun naman posibleng mabuo na panibagong low pressure area dito sa may silangan ng northern Luzon ay kikilos naman po pahilaga early next week, at wala namang inaasahang pagtawid or crossing scenario dito sa may Luzon, at hindi rin po mag-enhance or magpapaibayo ng habagat. Patuloy na magantabay sa ating mga updates, posible pang mabago yung ating scenario sa mga posibleng mabuo ng mga weather systems. Para naman sa ating weather advisory, simula po ngayong hapon hanggang bukas ng umaga, meron pa ring mataas na tsansa ng mga malalakas na mga pag-ulan. Ito po ay nasa hanggang 100 mm sa mga probinsya ng Ilocos Sur, gayon din sa La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Hanggang 100 mm po sa susunod na 12 hanggang 24 oras. So ibig sabihin, posibleng bumagsak ang hanggang 100 litrong tubig ulan per square meter po yan. So posible itong mag-cause ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung mga nasa basin areas po, yung nasa parang palanggana. At possible din po yung pag-apaw ng mga ilog at pagragasa din na nagkukos din po ng mga flash floods malapit dun sa mga kailugan. At posible rin dahil moist na yung lupa or saturated na yung lupa, magkukos din po ito ng pangilan-ngilan sa mga bulubundukin na lugar ng mga pagguho ng lupa. At para naman po sa magiging lagay ng panahon bukas, araw ng Sabado, September 6, malaking bahagi pa rin ng Luzon na magkakaroon ng maulap na kalangitan. Pero compared po today, mas mababawasan yung mga lugar na magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Bukod dun sa mga nabanggit natin kanina, dito sa may parting western section ng ating bansa, yung rest of Ilocos Region, Zambales, Bataan, down to Occidental Mindoro, light to moderate with at times heavy rains pa rin po. So make sure na meron dalang payong at mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Ito naman pong Cordillera Region plus Cagayan Valley, affected pa rin po nung trough o yung buntot ng low pressure area dito sa may West Philippine Sea. Meron din paminsan-minsan mga pag-ulan. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon, sa Metro Manila, Calabarzon, rest of Mimaropa, asahan pa rin ang makulimlim na panahon. Again, mababawasan yung mga pag-ulan as compared po today. Light to moderate with at times heavy rains pagsapit po ng hapon dahil po yan sa mga thunderstorms at dahil na rin sa hanging habagat. Habang dito naman sa Kabikulan, medyo makulimlim sa ilang lugar ng Camarines sa umaga hanggang sa tanghali. Then pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies na at may tsansa na lamang ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms. Sa Metro Manila, hindi pa rin kainitan bukas between 24 to 29 degrees Celsius. Medyo umiinit na sa ibang lugar kagaya ng Lawag hanggang 31 degrees, habang sa may Tuguegarao City po hanggang 32 degrees Celsius at sa may Baguio naman mula 17 to 21 degrees Celsius.
Sa ating mga kababayan po dito sa may Northern Palawan, kabilang ng Calamian Islands and Coron, asahan po ang maulap pa rin na kalangitan dulot ng southwest monsoon, magbaon ng pananggalang sa ulan kung lalabas po ng bahay o ng inyong mga tinutuluyan. Habang dito naman po sa Visayas, patuloy pa rin ang weather na partly cloudy to cloudy skies at may tsansa pa rin na mga pulupulong pag-ulan o mga pagkidlat pagkulog lalo sa mga areas po ng Negros Island Region and Western Visayas. Yan po ay bahagyang epekto na rin ng humihinang southwest monsoon. Sa Metro Cebu, may init na po bukas hanggang 33 degrees Celsius, habang sa may Palawan, 25 to 31 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan po ang fair weather conditions. So ibig sabihin, kalmado ang panahon, walang tuloy-tuloy na malalakas sa mga pag-ulan, maliban na lamang sa mga thunderstorms sa saglitan lamang, partly cloudy to cloudy skies, at minsan maaraw ang panahon, lalo na sa tanghali, kung saan magiging mainit naman sa maraming mga nasa low-lying areas at yung malapit po sa mga beach. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon at bukas, wala naman tayong inaasahang gale warning or babala sa mga delikadong alon. Minsan lang nagkakaroon tayo ng hanggang 1.8 meters or nasa halos gatao po na taas ng mga pag-alon malayo sa Pangpang, dito sa may West Philippine Sea at maging sa may extreme northern Luzon. Ngayon at bukas po yan. Then pagsapit ng Linggo at Lunes, mas tataas pa yung mga pag-alon natin dahil dun nga sa nabubuong mga weather disturbances dito sa may West Philippine Sea. No? Posibleng umakyat pa ng 2.5 metro sa mga baybayin ng Ilocos Region at extreme northern Luzon. Habang natitirang bahagi ng ating bansa o natitirang baybayin ng bansa, banayad naman ang taas ng ating mga pag-alon. So ideal pa rin yung ating mga pamamasyal, island hopping or magta-travel po sa inyong mga probinsya, kalahati hanggang 1 metro, generally ang taas ng mga pag-alon. At para naman po sa ating 3-day weather forecast pa, early next week aasahan yung epekto ng easterlies o yung hangin po galing sa silangan na siya magdadala ng mainit na panahon, less chances ng mga pag-ulan, so possible magkaroon po tayo ng tinatawag na monsoon break o yung panahon kung saan hindi nakaka-apekto at all ang southwest monsoon. Dito sa malaking bahagi ng Luzon, pagsapit ng Linggo, magiging fair weather conditions, maaraw na sa maraming lugar, maliban na lamang sa may Pangasinan and Zambales, ang Metro Manila magiging mainit po pagsapit ng tanghali at patuloy ang unti-unting pag-init hanggang sa araw po ng Tuesday, posible pang umakyat sa hanggang 33 degrees Celsius. So halos magkakatulad na lamang yung ating weather patterns, partly cloudy to cloudy skies, may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog pagsapit ng hapon at gabi. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, very ideal din po yung pamamasyal, yung ating mga outdoor activities over this weekend hanggang sa pagsapit po ng early next week. Aasahan yung magandang panahon, lalo na po sa may eastern and central portions of Visayas. Epekto yan ng easterlies pero at the same time, magiging mainit nga po at maalinsangan ng panahon pagsapit ng tanghali, posible hanggang 33 degrees at meron pa rin tsansa ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, wala din magiging problema pagdating sa ating panahon. Wala namang anumang weather disturbances, maliban na lamang sa mga localized thunderstorms. Very ideal yung pamamasyal, yung mga outdoor activities such as hiking o yung pagpasyal sa mga beach with family at mataas din yung tsansa na makakapagpatuyo tayo ng mabilis ng ating mga damit. No? Bahagyang maulap at madalas maaraw sa umaga, sa hapon hanggang sa gabi, nandyan pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan or mga thunderstorms. Ang ating sunset ay mamayang 6:04 ng gabi at ang sunrise bukas ay 5:44 ng umaga. Ang ating high tide bukas, 8:16 in the morning at 1.28 meters, habang ang low tide naman is around 4:51 p.m., kalahating metro taas sa Manila Bay. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa, magandang solusyon. Happy weekend po!